Good morning. Wala pang energy. Good morning. Good morning! Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Praise you, Jesus! Feeling ko yung parang ano pa. Parang ano pa eh. Hindi ko alam kung nasa higaan pa kayo. It's a very good morning. Amen! Hallelujah! Can I hear an amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Binigyan tayo ng kalayaan ni Lord and that's good news. Kalayaan na magpuri, kalayaan na magsamba, kalayaan na umawit, lumundag para sa kanyang pangalan dahil tayo ay binigyan niya minsan pa ng kalakasan. Thank you, Jesus. Hallelujah, binigyan niya ng buhay. And that's it for worshiping Him in spirit and in truth. Amen. Minsan pa, malakas sa pagsalubong sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Step out of the shadows, step out of the grave, break into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, run into wide open spaces, praises waiting for you. Dance like the weight has been lifted, praises waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Come on, everybody, clap your hands to Jesus. Yeah, yeah. Sing, bring all of your burdens. Bring all of your burdens. Bring all of your scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Praises waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Praises waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. There is freedom. Amen. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Sabi sa awit, let there be freedom. Binigay na ni Lord yun. It's up to you to execute it. It's up to you to activate it. Come on, sa pagpupuri, para tayo may gapos eh. Come on, clap your hands to Jesus as we declare it. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Sing it out. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Life's made whole, life's made whole. Hearts awake at the sound of Jesus. Chains will fall, chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Life made whole, hearts awake at the sound. Chains will fall, sing it out. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Life made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name.
chains will fall, prison shake at the sound. Come on, let's declare it. Chains will fall. Ano man yung nakasabi, ano man yung sagabal, it will fall. It will be shaken at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound. For the last time, chains will fall. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yes, He did it. He did it. Yes, He did it. He did it. He did it. And He did it. Yes, He did it. Yes, He did it. He did it. He did it. And He did it. He did it. And He did it. Yes, He did it. He healed us. He delivered us. And He freed us. He did it. Yes, He did it. And He did it. He did it before. He did it today. He'll do it tomorrow. Chains will fall. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus. Thank you, Jesus, for the freedom. Lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus' name. See that? Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus. Come on, young people, sing it out. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts awake at the sound. Come on, mga nanay at tatay, chains will fall. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus' name. Let's sing it out. Chains will fall. Chains will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus' name. The Spirit of the Lord is there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. In Jesus' name, let there be freedom. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the freedom. Thank you, Lord. Naranasan niyo na ba yun? Yung dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, na kahit nakapikit ka, kahit parang natutulog ka, during your silent moment, you can feel your song, you can feel your soul na umaawit. Na parang may naririnig kang musika, na your soul is worshiping God dahil sa kabutihan niya, dahil sa greatness niya. Na your soul cannot contain the joy, cannot contain the gratefulness. Kaya it wants to give God the glory. Naging mabuti ba yung Diyos sa buhay mo? Naging mabuti ba yung Diyos sa buhay mo? Naging tapat ba yung Diyos sa buhay mo? Naging dakila ba yung Diyos sa buhay mo? If yes, karapat-dapat lamang natin siyang purihin. Karapat-dapat lang siyang alayan ng pagpupuri na deserve niya. Kaya can you close your eyes right now?
Isipin mo yung moment na naging mabuti yung Diyos sa'yo. Isipin mo yung oras na tumugon siya sa dalangin mo. Isipin mo yung panahon na nagbigay ng tulong yung Diyos sa'yo. Kasi kapag naalala mo, sobra-sobrang pagpupuri ang ihahandog mo sa Kanya. Nawa yung puso mo mag-umapaw sa pagpapasalamat ngayon, na gustong kumawala sa dibdib mo, na gustong kumawala sa loob mo, yung pagsamba, yung pasasalamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, dakila ka. Grabe yung pag-ibig. Grabe yung habag. Grabe yung awa mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa mga oras na ito, nais ka namin bigyan ng papuri, ng pagsamba, ng pagluluwalhati, ng pasasalamat. Ang ngalan mo, ang siya naming itinataas. You're the name above all names. You are worthy. You are holy. You are awesome. You are amazing, God. Na wala kaming ibang masambit, kundi salamat dahil iningatan mo kami sa araw-araw. Sa kalsada, napakarami namin na-enkwentrong aksidente. Ngunit pasasalamat namin na kami ligtas na kararating sa aming paroroonan, nakakabalik na ligtas sa aming mga pamilya. Merong mga challenges sa pag-aaral, sa trabaho. There are sleepless nights. Pero Lord God, it is You yung nagsusustain sa amin. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng katalinuhan, ng kaunawaan. Sa mga magulang na hindi alam kung saan hugot sa pantustos sa kanilang pamilya, ikaw yung nagpo-provide, Ama. You are our Jehovah Jireh. Sa lahat ng may karamdaman sa pagpasok ng taong ito, ikaw yung nagbigay ng kagalingan. Because You are our healer. Dakila naming manggagamot. Sa dinami-rami ng problema ang aming kinahaharap, Ikaw, O Diyos, yung tumutulong sa amin upang malampasan lahat ng mga problema namin sa buhay. Ikaw yung nagtutugon sa aming mga panalangin. Kasi dakila ka. Alam mo yung makabubuti para sa amin. Alam mo yung kailangan namin. Kaya Lord God, sa mga matagal namin hindi nakasama sa lugar na ito, mabuti ka dahil nakarating sila ng ligtas dito. Na-overcome lahat ng excuses, na-overcome lahat ng hindrances. Kasi dakila ka, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, bilang isang pamilya, kaming TSCCFI family, nais naming i-shake yung throne mo sa aming pagsamba. Kaya bilang isang pamilya, here we are unitedly. Nawa maging mabangong samyo ang aming panalangin. At itong pagsambang iaalay namin sa iyo. Nawa makapagbigay kasiyahan sa iyo. Magbigay kaluguran sa iyo. Kaya here we are. Accept our praises. We thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great
you sing, then sings my soul. Yes, oh God, my Savior God, to Thee how great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. For You are great, Jesus. Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. 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 How great is our God. You sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We sing how great is our God. You sing with me, how great is our God. The earth will see how great is our God. You're the name, 'cause you're the name above. You are worthy, oh, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above. You are worthy, of praise, and my heart will sing how great
namin, itaas mo ang tinig mo. Yung panahon nangangailangan kami. Nandyan ka, Panginoon. Yung panahon na nahihirapan kami. Nandyan ka. Yung mga panahon silently umiiyak kami. Sa loob ng kwarto. Nandyan ka, Panginoon, dahil dakila ka. Yung panahon hindi namin alam yung gagawin namin, nandyan ka dahil dakila ka. Nung panahon nawawalan kami ng pag-asa, nandyan ka, Panginoon, dahil dakila ka. Nung panahon may problema sa pamilya, may problema sa pag-aaral, may problema sa trabaho, nandyan ka. Nung may problema yung bawat relasyon, nandyan ka, Panginoon, dahil dakila ka. Come on, sambitin mo, dakila ka. Itaas mo yung tinig mo na may pagpupuri. Hallelujah. 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 Dakila ka sa satellite namin. Dakila ka sa komunidad namin. Dakila ka sa pamilya namin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Oh Diyos, dakila ka. Itataas, itataas ang ngalan mo. O Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari, ikaw ang hari ng buhay ko, Panginoon. Ako'y sumasamba. Come on! Hallelujah! Dakila ka. Itaas ang ngalan ng Diyos! Hallelujah! Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas, itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. See how great is our God. See how great is our God. Oh, we'll see how great is
Sing with me how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great, how great, how great. And all will see how great Is our God. and all will see how and all will see because you are working in us, you are working through us. They will be able to see that you are good. They will be able to see that you are great. They will be able to see that you are faithful. They will be always able to see that you're the God that heals. You're the God that gives second chances. They'll be able to see you are working in us. They will be able to see you in us. They will be able to feel you in us. They will be able to hear you in us. Is our God. Hallelujah. And all will see. And all will see how great is Our God. Palakpak na may pagdadakila sa Diyos. Palakpak na may pasasalamat. Palakpak na may pagluluwalhati. Palakpak na may pagpupuri. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. God, manalangin tayo. Panginoon, salamat muli sa pagkakataon na ito na mapasalamatan ka, hindi lamang, Lord, individually, but as a body. Lord, may magandang aral po ang naihanda ngayon. Salamat at tinanim mo ito sa aking puso. Nawa makapag-relate ang bawat isa. Nawa, Lord, to this message ay makausap mo kami individually at isulat mo mga aral, mga turo sa aming puso sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Nawa, ma-realize din ng bawat isa ang aral na ito na faith must grow. Faith must produce fruits, Lord. And ma-realize ang bawat isa ang importance ng church, your church. Panginoon, I pray for miracle this morning. I pray for sins na mapatawad, lalo dun sa mga sincere na hingi ng kapatawaran. I pray, Lord, for open doors, opportunities. I pray, Lord, mag-function ang mga gifts ng Holy Spirit. I pray for vision sa mga oras na to. God, I pray, Lord, na maging more sensitive and attentive sa boses mo, your Spirit, ang bawat isa. Even doon sa mga kikinig mamayang hapon sa pag-download nito sa digital church. Salamat, itong aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing amen. We're reading from Ruth, nasa book of Ruth tayo, chapter 2. Boaz went over, sa verse 8, Boaz went over to Ruth. That magsabing went over. I think it would be best for you not to pick up grain in anyone else's field. Stay here with a woman. Kita natin yung matinding desire, matinding pagkukumbinsi ni Boaz kay Ruth.
Why? Ang sabi niya, stay here with the woman. Sa Tagalog, nang magkagayoy, sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba narinig, anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit, at magsabing malapit, kanino? Sa piling ng aking mga alilang babae. Ang title ng message na ito ay Abide Here. Lahat magsabing abide here. Or stay here. Pwede na po kayo mo po. Ang mensahe sa umagang ito ay masasabi natin ito ay patungkol sa makalangit na setup. Ang ganda sa mga nag-iibigan, no? Ang Lord nag-set up. Siya ang gumawa ng kaparaanan para magkita kayo, magkasama hanggang forever. So it is also a divine pangliligaw o divine courtship. Ang mensahe ito ay magtuturo sa atin na kahit yung matigalabas, yung mga hindi ka nais-nais, hindi ka ibig-ibig, mga sinuka na, inayawan na, tinalikuran, ay pwede rin pala maging in. Pwedeng ma-accept. And, very important to, no? Ako'y naniniwala ang message din na ito ay magpapakita ng iba-ibang mga level ng faith sa nagsasabing kilala nila sa Lord. And to illustrate yon, meron tayong tatlong character na bibigyan pansin. Si Naomi, si Ruth, and si Boaz. Each character na ating pag-aaralan ay magpapakita ng iba-ibang uri ng antas o level ng pananampalataya. Kasama na yung growing and faith na nag-grow na talaga. To the point, hindi na sila aalalahanin, kundi sila na ang mag-aalala sa kapwa. So wala nang pinakamagandang paglalarawan patungkol sa ano ba talaga ang church, ang ministry ng church. Kundi yung istorya na ito na ating tatalakayin sa chapter 2. So like I have said a while ago, meron tatlong character tayong pag-aaralan sa chapter 2 ng Ruth. Unang-una, si Naomi. So, sino ba si Naomi? Anong uri ng faith ang linalarawan ni Naomi? Anong uri ng nagsasabing manampalataya na isinalalarawan ng character na si Naomi? Anong ibig sabihin ng Naomi? Number one, it means pleasant. So, ang ganda, no? Ang ganda siguro kung ganun ang pagkakilala sa iyo. Wow, very pleasant naman to. But, another meaning na nagmula sa ibang Hebrew word na Noam, so yung Naomi nanggaling sa Hebrew word na Noam, nang ibig sabihin ay agreeable, delight, suitableness, splendor, or grace. Kaya sa pangalan pa lamang ay naghahatid na ito ng inspirasyon. Naghahatid na ito ng motivation sa mga nakakilala. Nakakagana. Nakakahikayat. Nakaka-attract. Sa Ruth 1:19, doon natin makikita
ang pagiging pleasant na Naomi, no? Doon bilanggit yung pangalan Naomi. Ang sabi sa verse 19, so the two of them continued on their journey. When they came to Bethlehem, the entire town was excited by their arrival. Is it really Naomi? The woman asked. Naalala ko was that Thursday. Inatid namin si Trey Peanut and kinuha na rin namin opportunity na pumunta sa Robinson. Baka sakali, kasi expired na passport namin, baka sakali makapag-renew. And praise God naman, ang bilis. Pagka senior citizen pala, ang bilis. Wala pang 1 hour na process na, then kukunin lang namin sa 5. Then, napag-inquire kami sa Pag-ibig about yun, MP2, anong proseso. And habang umakit kami ng elevator, papuntang 2nd floor, then 3rd floor, meron nakakita sa amin, very excited, mga dating kasamaan sa dating organization, mag-asawang pastors. So excited sila na talagang yumakap, nakipagbeso-beso yung mag-asawa. So nakakatuwa naman. And nag-message pa siya sa asawa ko. Even nandun kami, sabi na ito yung pinakamagandang araw. Sobrang saya ko sa araw na ito. Yung sabi nila. So ganun ang nangyari dito sa 190. Nung nakita nila si Naomi at si Ruth, ikaw ba si Naomi? So hindi, bagamat mahabang panahon ang lumipas mula nang umalis Naomi sa Jerusalem, still naalala nila yung dating Naomi. Naalala nila kung ano si Naomi then. Kaya tuwang-tuwa sila. Is it really Naomi? But look, after nang nawalay siya, umalis siya, anong title natin this morning? Abide there. Everything changed. Kahit yung pagkakilala ni Naomi sa kanyang sarili, nagbago na. Kumbaga, naku, nahawa na yata ako sa nagsalita kanina. Kumbaga. Nagbago yung pagtingin niya sa kanyang sarili. Nag-alangan na siya. And ako naniniwala, marami sa inyong ganyan. Parang iba na ako. Parang hindi na ako yung dati. Punong-puno ng apoy, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kauhawan kay Lord, punong-puno ng desire at motivation to work sa kingdom ni Lord. And ako'y naniniwala, merong ganyan nangyayari sa body ni Lord. Hindi ka natiyak sa sarili mo. Nandito ba ako para magsamba kay Lord? O nandito lang ako para lang mapagbigyan parents ko, mapagbigay nag-invite sa akin. Nandito ba talaga para mag-worship? So pati ikaw, hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Kaya nung tinawag siyang Naomi, ano naging response ni Naomi? Ang sabi niya sa verse 20, don't call me Naomi. She responded, instead call me Mara. Lungkot, no? For the Almighty has made my life very bitter for me. So siya na mismo ang nag-define sa kanyang character. Siya na mismo nagbigay ng sarili ng pangalan. Kung ba rinireject niya na yung dating Naomi. Kasi ang Naomi, togetherness, pleasant, ang ganda. Pero sabing, no, hindi na ako yung tulad pagkakilala niyo sa akin. Para sa time natin ngayon, called Christian na ako. Wala na akong gana. Ugali ko na lang to, magsimba, pero wala na. Empty na ako ngayon.
Kaya from being pleasant, mula sa pagiging delight o suitable, naging bitter na siya. Tanong mo katabi mo, bitter ka ba? So bumalik siya, empty, sugatan, broken, dahil umalis siya, buo ang family nila. Pero bumalik, wala nang asawa, wala nang anak, zero. Why? Bakit empty? Marami sa ating mga kapatid, empty na wallet, empty na puso, empty pa yung spirit. Gipit sa pera, walang love life, o iniwanan. At it seems, pati si Lord, mukhang hindi na nila feel. Ang hirap, no? Pagka, yung tatlo na yun, wala sa'yo. Why? Ang tanong, bakit? Tanong mo katabi mo, bakit nagkagano si Naomi? Anong sagot? Dahil tanongin nyo, bakit naging gano'n si Naomi? Mula delightful, mula pleasant, ay naging bitter because of wrong decision. Ang hirap pagka magkamali ka. Lalo na pagka it involves yung kingdom of God. Magkamali ka ng exam, walang problema. Magkamali ka sa pag-invest, walang problema. Basta masipag ka, mababawi mo yan. Eh magkamali ka sa decision about the kingdom of God, about yung future mo sa eternity, hirap. There are times, yung decision na yun may lasting effect. See? Nangyari kay Naomi, umalis sa Jerusalem. Anong title ng message natin? Umalis. Dahil sa pag-alis sa Jerusalem, na naandun ang Ark of Covenant, tama, Brother Julio? Nandun yung place ng pagsamba nila. Ano nangyari? Bumalik. Patay ang asawa. Patay ang anak. At 3 anak. At walang may pagmamalaking kabuhayan. Nakakahiya yun, di ba, kapatid? Lalo na, umalis ka, maayos, ang ganda ng pagkakilala sa'yo, pleasant, agreeable, etc. Then pagdating sa'yo, siya ba yan? Ano nangyari? Pagbalik. Dati ang ganda-ganda niya, but parang wala nang glory. Dati ang gwapo-gwapo niya, but parang iba na. Alam niyo, hindi maalis-alis yung awit na yun sa akin, no? Kaya madalas ko nababanggit, sana wag kayo manawa. Yung Fiddler in the Roof, try niyo mampapanood yun. Story mahudyo yun. Nung bumalik ang anak, yung daughter, sabi niya, is this the little girl I care with? Ikaw ba yan? Parang iba na. Biro mo, umalis ka sa bahay niyo, sa pamilya mo. Maayos. Pagbalik mo sa pamilya mo, 12 na anak mo, ano nangyari sa'yo? At ganyan, ganyan bihis sa mga anak mo. Umalis ka rito, ang maayos ka, bumalik ka. Gusgusin. Para bang walang may pagmamalaki. So, ganun nangyari kay Naomi. Kaya nga siya nagbigay ng pangalan, don't call me Naomi, Mara na ako. Kasi punong-puno ako ng inis, punong-puno ako ng galit, punong-puno ako ng bitterness. Number 2, we must recognize and embrace the impact of our refusal to seek God's will. Dapat tanggapin mo yon. Kung nagkamali ka ng desisyon, tanggapin mo. Many want to do their own thing, live their own lives without considering God's plan for them.
Ito yung naging problema ng marami. Decide ng decide. Hindi nila tinanong mo si Lord, Lord, plano mo ba to? Plano mo ba, Lord, na mag-abroad ako? Plano mo ba, Lord God, na magtrabaho kong ganito, marami kong anak? Lord, plano mo ba to? Dahil nagkaroon ng problem, kung sino-sino sinisisi, ayaw sisihin ang sarili. So going back sa quotation natin, many want to do their own thing. Naalala ko, may awit nun, no? Brother Jesse, Mike Hanopol, laki sa layaw. Jeprox. So, mga Jeprox, ginigit ang gusto, sariling kalooban. Tingnan mo katabi mo kung Jeprox yan. Jeprox ba yan? And yet, when they fail and reap the harvest of their wrong deeds, they have sown, they place the blame on God. Lord, bakit mo pinayagan? Bakit mo pinahintulutan? Bakit hindi mo pinigilan? Lord, kala ko ba Diyos sa pag-ibig ka? Why? Yan ang problema. We want to decide, but we don't want to be accountable sa decision natin. Gusto natin walang nakikialam sa atin. Dahil gusto natin, hey, ako ang may kontrol sa buhay natin. Pagka may mistakes naman, we don't lift a finger para mabago yung sitwasyon. And worse, nagagalit tayo sa nakapaligid at hindi sa sarili. Kaya sabi na Naomi sa verse 21, I left full with a husband and 2 sons. Umalis ako, may asawa ko. Sino nagsabi sa'yo, umalis ka? Anong title ng message natin ngayon? Good. Nakakalata lang ba kayo? Bakit paulit-ulit ko sinasabi? I left full with husband, 2 sons, but the Lord has brought me back empty. So why call me Naomi? Since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me. Ano napansin niyo rito? Biniblame niya ba sarili niya? O biniblame niya si Lord? Diba biniblame niya si Lord? Sa pagiging empty niya? Sa pagkawala ng asawa niya at 2 anak? So ang tanong, kung umalis ka kompleto, no, meaning to say, kung sinasabi mo kompleto kayo, bakit ka umalis? Diba? Bakit ka umalis? Kompleto pa kayo. So anong dahilan bakit umalis? To jump sa story, may kamag-anak si Naomi na ang pangal ay Boaz. Siguro yung before Naomi and his family and her family left, siguro equal lang sila. Subalit, nung bumalik si Naomi, angat na angat ang buhay ni Boaz. Why? Hindi sila umalis eh. Wala akong gustong ipahiya sa mga osat to. Gusto ko mag-grow tayong lahat. Gusto ko mag-learn tayo sa mga experiences natin. The other day, meron akong take about failures. Pero para madagdagan yung kaalaman natin this morning, try. Tignan mo ang mga nakapaligid dito. At i-compare mo ang life mo mula doon sa life na hindi umalis sa church. At nagsisikap manatili sa will ni Lord. At yung mga umalis. Meron ba kayo nakapansin na pagkakaiba? Diba ang laki? Ulitin ko, walang gustong hiyain dito. Chance ko kayo. Sinisikap ko kapatid na
guhit sa puso nyo, isipan, it's about time to learn sa mga failures natin. At gamitin natin storya ng bawat isa para ma-encourage tayo. At sasabihin natin, hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis sa family ko. Kahit malayo pa yung trabahuhan ko. Habang dalagat binata ko, hindi ako alis. Hindi ako alis sa church. Kahit may mga discipline, kahit matatapang mga leaders, dahil alam ko, ginagawa nila ito para sa kabutihan ko. Healing begins with acknowledging our experiences and emotions. Acceptance is essential as it helps us confront the past and validate our feelings. This leads to reconciliation where forgiveness and understanding thrive. True recovery involves embracing our pain and progress, not just moving on. Maraming ganyan, bahala na. Bahala si Batman, basta kain. Nagmo-moving on nga, pero may pain, may bitterness. There is no healing until one realizes that the fault does not lie in the Almighty. Sang-ayon ba kayo dyan? Number 3, seek. Ito yung importante. Seek assistance before irreversible damage take place. So verse 1 ng chapter 2, now there was a wealthy and influential man in Bethlehem named Boaz, who was a relative of Naomi's husband, Elimelech. Bakit pinatagal-tagal nyo pa bumalik? Bakit hindi ka kaagad lumapit kay Boaz nung bumalik kayo? Meron pala kayong kakilala. At based sa Bible, hindi masamang tao si Boaz. Pwedeng lapitan, pwedeng magpa-encourage, pwedeng magpa-comfort. Bakit hinintay mo pa magkaganyan ang buhay mo, Naomi? Ba't kinakailangan magutom kayo? May makakatulong. Some have separated from the family of God and are embittered against the Lord to the point that they refuse to go to Jesus for help. Tama ba yan? May problema lang nga kayo mag-asawa, may problema ka lang nga sa anak, may problema ka sa parents mo. Why not go back kay Lord? Why not go back sa church mo? Why not talk to your leaders? Why not talk to your pastor? At ganun si Naomi. Linalarawan niya ang mga nakakilala kay Lord na lumulubog na, nawawasak ang bahay niya at hindi sumisigaw, Lord, help me, Lord. Help me, church. Help me, leaders. Help me, pastor. Ang hinahaya lang nila. Bleeding ka na. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, may pag-problema ka sa mo. Why not shout, help, pastor? Iba na to, so stress ako, so burn out ako. Magulo na utak ko. I can't focus anymore. Bakit mo pinatagal-tagal? Hanggang sa may mangyaring hindi magagandang bagay sa life mo. At sa mga tao, maaaring nakapaligid sa'yo. Family mo, sa ministry mo. Ito'y naging problema marami. They don't seek assistance bago may mga irreversible damage na nangyari sa buhay nila. Ang hirap. Si Lord na lang, awa na lang niya kung anong pwedeng ayusin. Alam nyo, kung ano man kinalagyan mga gantong mga nakakilala kay Lord, hindi maaayos yung problema na yan, not unless
umalis ka doon sa kinalalagyan mo and come out and approach Jesus Christ. Lord, I need your help. I need it now. Church, sorry kung umiiwas ako. I need you right now. So ito si Naomi. Punta natin si Ruth. Gusto niyo malaman storya ni Ruth? Ganda ng storya ni Ruth. Ito ay patungkol sa isang nag-uumpisang mananampalataya. Pag-aralan natin siya. So si Ruth ay isang seeker. Alam niyo bang ibig sabihin ng Ruth? Kanina, anong ibig sabihin ng Naomi? Pleasant, togetherness, etc. But pinalitan niya ng Mara. Anong ibig sabihin ng Mara? Bitter. Si Ruth. Ang ibig sabihin ng Ruth, friend or companion. Ang sarap pag may kaibigan kang ganyan. Ang sarap pag may asawa kang ganyan. Ang sarap kung meron kang mga siblings sa ganyan, sa hirap at magkasama. Kasama pa rin tayo. Ang sarap pagka maganon mga members sa church na kahit anong pinagdadaanan, abide here. Stay here. Walang aalis. Walang iwanan. So yun ang ibig sabihin ng Ruth. It means friend or companion. Number one, when someone is really concerned about their soul, they do not need to be compelled to search out the scripture. Kung alam mong empty ka, kung alam mo may problema ka na, dapat hindi ka na pinipilit, mag-church tayo. Dapat hindi ka na pinipilit magbasa ng Bible. Hindi ka na dapat pinipilit na mag-take away. Hindi ka na dapat pinipilit ng mga anything about God. Hindi ka na pinipilit sa giving, so etc. At hindi ka na pinipilit magkaroon ng ministry. Dapat ikaw lang mismo. Ikaw na mismo ang lumalapit. So ito'y si Ruth. Alam niya, may need siya. Unlike si Naomi, may need na siya. Parang ma-pride pa. Parang nagtitigas-tigasan pa kay Lord. Parang ay pa sumigaw ng help. And ako'y naniniwala may tutulong naman si Boaz. At makikita natin sa story maya, very kapatid, approachable si Boaz. At hindi lang approachable, siya ang nag-a-approach. So dapat, alam mo, may needs ka, hindi ka na dapat pinipilit. Alam mong, kasi maraming tao, si Lord, si Jesus Christ, laman bibig lang, pero wala sa puso. Wala sa paa, wala sa kamay. Ibig sabihin, walang action ang relationship nila. Hanggang hindi mo na-realize yan, kapatid, baka dumating ka sa irreversible na talagang totally, walang relasyon kay Lord. Hindi ka na iba sa dating pinanggalingan marami sa atin. Dumaan lang sa simbahan nila, sign of the cross, simba na yun. Tama ba ako? O sayang, nabaptize ka pala sa pangalan Jesus Christ, as same lang pala kayo. Si Lord sa bibig. Anong tawag lang ni Jesus Cristo doon sa mga taong sa bibig lang si Lord? Pero wala sa puso. Alam na ninyo yan. Sa Ruth 2, verse 3, makikita natin na malaking pagkakaiba ni Ruth kay Naomi. Si Naomi, doon lang siya sa bahay, naghihintay kung may pagkain. Walang ginagawa. So Ruth went out to gather grain behind the harvester. Tandaan nyo, no? Para mas ma-appreciate ang kwentong ito, hindi tiga Jerusalem, hindi Hudyo. Si Ruth, tigalabas siya. Kumbaga sa family ni Lord, tigalabas siya. Pero mukhang mas may sense siya kaysa kay Naomi na nakakilala kay Lord. Di ba naalala niyo message last Sunday? Your God will be my God. Your people will be my people. Pero mukhang ang faith ni Naomi tumigil lang doon. Hindi na nag-grow. Samantala si Ruth, mapapansin natin, yung sinabi niya, your people will be my people, your God will be my God, sinamahan niya ng aksyon.
So, Ruth went out to gather grain behind the harvester. And as it happened, she found herself working in a field that belonged to Boaz, the relative of her father-in-law, Elimelech. So, hindi niya alam kay Boaz pala yun. Hindi niya alam, property pala yon ng kamag-anak ng biyenan niya. So, she went among the reapers, yung mga nag-harvest. She went with those people who values blessing. Ulitin ko, Ruth went with the people who values blessing, who values work, hard work. Ang sarap pagka may kasama, barkada kang ganyan. Masipag mag-aral, magalang sa parents, masipag kapatid sa tahanan, at may ministry. Ito'y magandang dikitan mo. Huwag kung sino-sino. Dahil mag-grow ka dyan, gaganda buhay mo. Mag-move forward sa kingdom of God, ang buhay mo. So ito yung ginawa ni Ruth. Hindi niya sinamahan yung nanay niya o biyanan niya sa bahay na walang ginagawa. Umaksyon siya. At sumama siya sa masisipag na nag-harvest. Kaya sa ating lahat, if you want blessing, sumama ka sa mga taong blessed. Sumama ka sa mga taong matapat kay Lord. At marami sa atin dyan. Nandiyan si Pastor Jomel, nandiyan si Pastor Claire, nandiyan Pastor Arden, nandiyan si Pastor Ruth, at marami pang iba sa atin. Nandiyan si Brother Jess, at nandiyan si mga nag-grow sa atin dito. Mga Solano family. At maraming pang iba. Ito yung sasamaan mo. Kasi alam mo, makaka-inspire sila. Mga Saavedra family. Sorry, kung meron hindi mabanggit, hindi maibig sabihin, hindi ka masarap kasama. So kung gusto mo blessing, kung gusto mo may maayos sa buhay mo, ito yung mga taong sasamahan mo. Number 2, pinoportray ni Ruth ang isang humble seeker. So si Ruth ay isang humble seeker. Ruth is a perfect example of one who desires to be a blessing to others and is unafraid to seek blessing. Nakita niya yung kagalagayan ng nanay biyanan niya. Sabi niya, kawawa naman to. So just to imagine, si Ruth bagong mananampalataya, si Naomi matagal na. So dapat si Naomi, siya ang nagsaserve kay Ruth. Tama ba? Nabaliktad. Siya ang nagsaserve kay Naomi. Kaya kung babasahin niyo chapter 2, kita natin, ang dami na dinadalang blessing kay Naomi. Letter B, she is a stranger to Israel. Hindi siya talaga kasama pa sa pamilya ng Diyos. Number 3, a child of a sworn enemy of God's people. Tama po ba? May sumpa ang lahi ni Ruth. Moab sila, sinumpa ng Diyos. Marami sa ating kapatid, ganun life natin in the past. May generational curse, may mga curse na sinalita ng mga tao sa atin, may mga curse tayo mismo nagsalita sa sarili natin o sa mga anak natin o asawa natin. Pinalaki si Ruth sa tahanan na hindi si Lord God ang pinag-uusapan. Another thing about Naomi, humble siya. At pang-anim, some have real needs and are willing to humble themselves to seek an answer to their needs. So ito si Ruth. Growing ang faith niya. Lumalapit siya sa mga taong blessed. Mapili siya kung sinong sasamahan. Hindi kung sino-sino na lang. And number 3, si Boaz. Dito kay Boaz at sa kwento ni Boaz and Ruth, masasabi natin,
yung pagka-connect ni Ruth kay Boaz at si Boaz kay Ruth, tulad na banggit ko kanina, set up ng langit. Tama ba yung salita ko, set up? Minsan, di ba, ganun tayo? Nase-set up tayo. Nagpapa-set up ka naman. Okay, sana kung right person yon. At ito talaga ibigay ni Lord. Pero kung hindi, mamadisgrasya ka lang. Heavenly setup, it is because, very coincident, no? Na naggagapas o nag-harvest si Ruth doon sa field ng kamag-anak ng biyanan niya na ayaw puntahan ni Naomi. Sumama si Ruth kay Naomi, cargo ni Naomi si Ruth, pero nang iba. Nangyari, naging cargo si Naomi kay Ruth. At si Ruth ang gumawa ng paraan. So it's quite possible to be so busy that we don't at first hear the voice of the Master. Sabi ni Smith. Ulitin ko, it is quite possible to be so busy working that we don't at first hear the voice of the Master. Maraming ganyan kapatid. So busy sa pag-aaral, so busy sa kung ano-ano. Very insensitive ng tenga nila sa tinig ni Lord. Kaya araw-araw yun ang prayer ko, Lord, bago magbasa, Lord, anoint and open our spiritual ears, spiritual eyes, so that we can hear your voice clearly, see the things you're doing. So, heavenly setup. Number 2, anong sabi ni Boaz kay Ruth? Abide here. Makikita natin ang isang compassionate na tao na nag-initiate. Siya unang nag-initiate na magkakilala sila ni Ruth. Ang sabi sa verse 8 ng chapter 2, Boaz went over to Ruth and said, hindi si Ruth ang lumapit kay Boaz, si Boaz lumapit kay Ruth. So it portrays, it is an example kung ano ba talaga dapat tayo sa taong labas. Ulitin ko, ito talaga ang ministry ng church na maging Boaz tayo. So lumapit si Boaz. Pero before lumapit si Boaz, kung titignan natin istorya, nag-CI na si Boaz. At alam niyang wala nang asawa si Ruth. At alam niyang hentil si Ruth. So dapat, iwas siya. Pero hindi. Hindi siya umiwas. Dapat, kung titignan natin iba, even sa The Good Samaritan, di ba? Pari, dumaan doon, Samaritan yan, wag natin, lumipat pa nga sa kabilang side, yung pare. Umiwas siya doon sa sugutan na tao. Hindi. Hindi ganun si Boaz. At hindi dapat ganun ang church. Wala tayo dapat pinipili. Lahat dapat pakikitaan natin ng compassion. Kaya sabi ni Boaz kay Ruth, I think it would be best for you not to pick up grain in anyone else's field. Stay here with the woman. Dapat nga Oy, wag ka dito. Hentil ka. Oy, wag ka rito. May sumpa. Ako'y naniniwala, alam mga Hudyo yan, na may sumpa ang pamilya ng mga Moab kasama si Ruth doon. Oy, wag ka rito. Baka madamay kami sa sumpa sa iyo. Kaya ang sabi ni Boaz, very accommodating, very compassionate. Please, mga leaders dito, mga bagong pastors, mga anak ni Ruth dito, dapat ganun tayo. Anong sabi ni Boaz? Simula ngayon, dito ka na. Di ba, ang sarap kapatid, na may kakamay sa atin at sasabihin ng kakamay sa iyo, simula ngayon sama-sama na tayo. Wala nang iwanan, dito ka na lang. Stay put. Abide here. So I think it would be best for you not to pick up grain in anyone's field. Stay here with the woman. So Boaz approach to Ruth mirrors how the Lord
speaks grace to us. Dati hindi tayo kaibig-ibig. Ang sabi sa Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. At yun ang pinakikita ni Boaz. Hindi siya nandiri doon, hindi siya nainis kay Lord, hindi niya pinaliban sa ibang field. Ano pang sabi ni Boaz? Stay here, dito ka na. So ganun si Lord sa atin. Hindi niya tinignan kung anong past natin. Gaano kabantot tayo sa kasalanan. At tinawag niya tayo, hindi para paalisin ulit, kundi sabihin sa atin, stay. Stay. Huwag kang lalayo. Huwag kang hihiwalay. So Boaz bridges social gaps. Isang mayaman na Israelite sa isang widowed na Moabite na may sumpa. Katulad ni Jesus who welcomes everyone. Dapat ganun ang church. Dapat ganun tayo. Nagiging tulay tayo. Sa pagitan ng mga taong patapon na, taong sinuka na, taong hindi na pinapansin. At kay Lord. Dapat Boaz tayong lahat. While si Ruth naman, portion of humble listening, position her to receive a blessing. Kita nyo kapatid, pag kami humbleness tayo, pagka we cry out for help, pinoposition mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon na matutulungan ka lang, Lord. Pero kung hindi ka matutulungan, Lord, kung wala ka. Hindi ka matutulungan, Lord, pagka hindi ka sisigaw, Lord, help me. Malayo na ako sa asawa ko, malayo na ako sa anak ko, malayo na ako sa iyo, malayo na ako, Lord. Help me, Lord. Lord, broken ako and I don't know how to fix itong saloobin ko. Si Ruth, kapatid, pinosisyon niya ang sarili niya na pakikitaan ng favor na ating Pag-Diyos. At very exciting ang chapter 2 and chapter 4. Meron pa tayong linggo para pag-aralan si Ruth. 2 linggo. Kaya kung ipaparallel natin si Ruth, sa sinabi sa Luke 10:39 lang sabi diyan, she had a sister named Mary who seated herself at the Lord's feet and was continually listening to His teaching. Anong sinabi? Continually. Kaya nagalit sila, Miriam, tama ba? Lord, kapatid ko, tusa mo naman ako, natulungan ako sa kusina. Daming bisita. Pero ang sabi ng Pag-Diyos, rinibuke pa nga si Martha. Martha, si Mary pinili niyang tama. Tayo ba, napipili ba natin ang tama? Look at Naomi. Mali ang decision niya. Imbes manatili, mag-abide sa Jerusalem, umalis siya. Kaya ano nangyari? Nawasak ang family. Buti nang merong isang Ruth na sumama sa kanya at naging way para ma-bless ulit si Naomi. Kaya sa atin, please, listen, marami sa atin dito maring nalayo kay Lord, pero pwede ka isang araw maging blessing ka sa ibang tao. Tama? Sabi ng Pang-Diyos kay Pedro, pagka na-restore ka na, tulungan mo naman mga nawalay. Strengthen them. So si Mary, pinili niyang tama. Tayo nawa. Alamang kinalaglag ang buhay mo, always make the right decision. Hindi ako lalayo kay Lord. Stay put ako. Abide here. Sa salita ni Pedro, sa John 6:68, di ba, nagsialisa ng marami. Alam niyo ba yung story dito sa John 6? Dahil sa tigas ng mensahe ni Jesus Christ, ang daming followers lumayo. Hindi sila nag-abide. At ang tindi ng tanong ni Jesus Christ kay Pedro, kayo, hindi ba kayo aalis? Nakakarinig ba kayo na minsan lang mula sa akin gano'n? Oh, hindi ka ba aalis? Okay lang sa akin. Ang sabi ni Pedro, verse 68, Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? Na-realize ba natin yan? Naunawaan ba natin? Alstein Church, kanino tayo pupunta?
Gusto mo maging independent, alis ka ng pamilya mo. Kahit hindi ka pakasal, wala pang asawa. Kanino ka pupunta? Anong buhay ang gusto mo? May problema ka sa pamilya mo, iiwanan mo sila. Alam nyo, may pangyayari sa akin ganyan eh. Nabaptize na ako, tumanggap ng Holy Ghost. Galing Saudi, ang daming problema sa buhay. Palipat-lipat kami ng bahay noon hanggang sa naparating kami sa Bilangco. Sa bigat, kapatid, no, grabe yung nangyari sa loob ko. Grabe nangyari sa isipan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Plano kong iwanan yung pamilya ko noon. Sawa ko, 3 kong anak. At alam niyo ba kung ano nangyari? Biglang bumukas yung pintuan sa Eskwela Street. Walang kaplano-plano mag-church doon. Biglang bumukas. Sabi ko, oy, church. Bumaba ako. Nahiya ako magsimba doon sa baba. Dati doon kami sa baba eh. Doon ako sa taas. Dahil iba ang amoy ko eh. Pangit ang amoy ko noon. Wreck na talaga. Wreck soul. Pero after that, napil ko. Kinausap ko ni Lord. Balik ka sa family mo. Ano mang problema? Huwag kang stay put ka sa family mo. Kailan ka lang family mo. At sa church, kahit anong nangyari, stay put ka rin. Kasama ka namin. Need ka namin. Hindi ka iba rito. Isang body tayo. Kaya yun ang sinabi ni Pedro, yung sinabi ni Jesus. Kasi parang tinutulak na siya. Oy, umalis ka na rito. O ikaw, Pedro, hindi ka ba baalis? Pero ganap, solid ang desisyon ni Pedro. Kanino kami pupunta? You alone have the words of eternal life. You are our only hope. Sana ganun isip natin. Sa church na ito lang hope natin. Wala na. Pag nawalay tayo, mawawasak tayo. Si Jesus Christ, siya lang hope natin. Pag lalabas pa tayo, wala na. Even family, kahit anong nangyayari sa loob ng family, maaaring may mga panahon na wala kayo nakakain, pero tandaan mo, secure ka sa family mo. Safe ka. Sino ba namang pamilya, kapatid, magulang, wawasakin buhay mo. At kung sakali may mangyayari ganyan, lalo ka dumikit kay Lord. Can you say amen? Para pati family mo masalba. So anong hina-highlight? Anong pinapakita ni Pedro rito sa John 6:68? It highlights steadfastness. Walang bibitaw kung anong nangyari. Kapit ng mabuti kay Lord. Another thing, anong mensahe ng John 6:68? Remaining where grace is found. Sa Psalms 91 verse 1, ang basahin ito, sabay-sabay natin basahin. He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can withstand. So bakit ka mag-isip umalis sa church? Ba't ka mag-isip lumayo kay Lord? Secured ka sa ating Panginoon. Sa John 15 verse 4, ito yung mensahe ng ating Panginoon Jesus, remain in me and I will remain in you just as the branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit producing evidence of your faith unless you remain. So dahil sa initiative ni Boaz at dapat ganun ang church, yung outsider, yung may sumpa, yung under curse, ay naging bahagi na ng pamilya ng Diyos. Kaya diba, last Sunday, sinabi ko sa inyo, grabe. Dahil naging tama ang choice ni Ruth, naging lola siya ni Jesus Christ. There's hope para sa ating lahat. Just make the right decision. Huwag ka nang aalis sa family mo. Huwag kang aalis sa church mo. Ito yung church mo. Wala na dapat pinaka-importante. Pera man, edukasyon. Wala nang pinaka-importante than to be a true part, a real part ng body ni Lord. Pagka sinabi ko, true part, real part ng body ni Lord, may ministry ka. Hindi yung tiga-upo ka lang.
Ano pang sinabi ni Boaz kay Ruth? Ruth, stay close to my servant girls. Ano sinasabi ng Biblia sa atin? Hindi ka pwede magkaroon magandang relationship kay Lord not until magkaroon ka magandang relasyon sa katabi mo, sa ka-church mo. Imposible kasi ang body ni Lord ay ito, tayo. Lahat ng nabaptize sa pangalan ni Jesus Christ, lahat ng tumanggap na Holy Ghost, tayong body ni Lord. So, paano ka magkakaroon magandang relationship kay Lord? Hindi magandang relationship mo sa kabady ni Lord. Posible. Mahirap sabihin, love mo si Lord, tapos wala kang love sa samahan na ito. Imposible. Come on, stop fooling yourself. Isip tayo ng tama. And I pray itong message na to ay nag-i-impact sa ating lahat. Sa Ephesians 2:19, so now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. Parang mensahe ito kay Ruth. Ruth, hindi ka na Gentiles, hindi ka na strangers, hindi ka na foreigners, kapamilya ka na. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Tandaan nyo kapatid, ang salita ng Diyos, God's word, ay para sa mga earnest seeker. Hindi ito yung nagpapakunwari lang. Hindi ito yung laman church lang, attendance lang, but hindi talaga nagsisik kay Lord. Remember, this is where you belong. This church, this is where you belong. This is where God has brought you. This is the place where you will be blessed. Don't forsake the field of purposeful blessing to glean somewhere else. Huwag ka lang maghinap pang iba. Huwag ka lang lumipat. Huwag ka lang mag-isip pa. Ang liwanag ng Bible, kung saan ka tinanim ni Lord, diyan ka pakikinggan yung prayers mo. Diyan ka aayusin. Alam mo ang pas. I hope itong message na to ay mag-inspire unang-una loyalty natin kay Lord. Loyalty natin sa family. Physical family. Loyalty natin dito sa church. Stay put. Kailangan ka ng parents mo. Broken na nga ang family mo. Broken na nga ang relasyon ng magulang mo. Tapos ikaw na unang tinawag ni Lord, lalayo ka pa. Paano sila? Yes, mabigat ang laban. Kaya ka nga tinawag ni Lord. Kasi ikaw ang gagamitin ni Lord. Tulad si Ruth, siyang ginamit ni Lord para kay Naomi. Broken na nga, lalayo pa ba si Naomi? Si Ruth kay Naomi? Ganon din tayo. Broken na ang family mo. Hahayaan mo lang ba sa ibang tao ang pag-aalaga ng mga anak mo? Stay put. Your family needs you. This family needs you. Walang mag-grow sa faith kung palipat-lipat o maalis. Walang kahabagal ang Diyos kung wala ka sa lugar na kung saan tinanim ka. Mapaghanap si Lord, tandaan nyo. Matandaan din si Lord. Kung saan yung usapan nyo, doon ka tatagpuin ni Lord. Kaya nga, si Jacob bumalik doon sa place na kung saan una nagpakita si Lord sa kanya. Maraming pang pagya sa Bible. I hope na-realize nyo yun. Don't be a Naomi, iwan alis ang alis. Pagka mabigat ang laban, pagka mabigat ang ministry, bitaw, manlalamig, wag. Ang ministry makakabuti sa buhay mo yan. Hindi dapat yan maging pabigat sa'yo. Maraming ganyan. Maraming encounter ganyan tao. Para bang ang ministry pang sisira sa buhay nila. Siguro hindi mo lang nauunawaan. The best place sa body ng Lord ay pagka may ministry ka. Paalala sa ating lahat, pwede ba tayo tumayo? Learn to ask for help.
kapag wala pang nawawasak. Body tayo. Tungkulin natin magtulungan. Tungkulin natin makinig sa isa't isa. Don't wait, because things will get worse. Wag yung pakunwari. Nakita niyo si Naomi. Buti lang, merong isang root sa kanyang buhay. Dikit tayong lahat. Sabi natin, Lord, I need you now more than ever. Come on, let's close our eyes. Aminin mo, may needs ka. Aminin mo, wreck ka. Aminin mo, empty ka. Dahil God cannot fill you kung punong-puno ka ng pride, punong-puno ka ng ego. Na para ba nga hindi mo need si Lord? Hindi ka maabot ni Lord. Hindi ka aabutin ni Lord. Come on. Tigilan mo muna kausapin katabi mo. Ang magandang kausapin ngayon si Lord Jesus. Wreck ka na yan, ganyan ka pa. Empty ka na, ganyan ka pa. Wasak na nga ang family mo. Hindi ka pa nagkikling kay Lord. Hindi na nga fruitful ang life mo. Nanglalamig ka pa kay Lord. Come on. Sabi mo si Lord, hindi kinakailang turuan kita kung anong papag-pray mo. Talk to God. Talk to God. Lord, bigat ang laban sa bantahanan. Nahirapan mag-focus sa trabaho, nahirapan mag-focus sa pag-aaral. Lakas ang impluwensya mga kaibigan, napapagaya ko sa kanila. Lord, pamilya ko, lumalaki na. Emotionally detached sa nanay, emotionally detached sa tatay. Maring nandyan, pero parang wala dyan. Lord, kawawa ang pamilya ko. Lumalaki silang ganyan. Hindi nila nararamdaman love ng tatay, hindi nila nararamdaman love ng nanay. Kung ba ang connection lang namin ay pera. Ayoko lang ganito, Lord. Lord, walang nangyari sa ministry ko. Parang robot lang ako, ginagawa ko ito, pero walang fruits, Lord. I feel so dry, I feel so empty, Lord. Kaya ko lang ganito. Di ako masaya, Lord. Kaya alam ko, ako may kasalanan. Fault ko ito. I have entertained ang maraming bagay. I have doubted. Di na ako tiyak sa sarili ko. May bitterness na ako, Lord. Di lang ako nagpapahalata. Within me, may bitterness. Within me, may hatred. Within me, may tampo, may sama ng loob. Di ko maitatago sa ito, Lord. Kitang-kita mo. I need you right now, Lord. I need you right now. Pwede ba itaas ating mga kamay? Cry out to God, Lord, I need you, Lord. Ikaw lang makakaayos ito, wala lang pong iba. Ikaw lang. Ikaw lang, Lord. Ikaw lang, Lord.